dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kung gusto, makinig ka Manang Aimee. Makinig ka dito kay Panelo. Hindi ka ba nahihiya na ginaganito-ganito ka? Si Pangulong Bongbong nahihiya para sa iyo. Pero ikaw sa sarili mo, hindi ka nahihiya. Ginaganito ka na ng kampo ng digong, oh. Kampo ng mga Duterte. Ito. Tingnan nyo. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, Kita mo, hindi naniniwala sa'yo. Hindi sila naniniwala sa'yo. Si Mona Nasis, galit na galit. Galit na galit kay Manang, sa akin ka ba nagagalit o kay Manang Aimee, Mona Nasis? Pakinggan ninyo Pakinggan ninyo to. Si Panelo. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Kaya nga. Sige na Manang Aimee. Manang Aimee. Sige na't nandito na si Lord Glenn. Idemanda mo nga. Idemanda mo na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Mag-file ka na ng impeachment. Tapos idemanda mo si Torre. Ganon. Ayan ang hamon ni Panelo sa iyo. Bakit? Hindi naman naniniwala sa iyo ang kampo ni Digong? Diba? Paano yun, Manang Aimee? Kung ultimo, ang kampo ni Digong hindi naniniwala sa pinagsasabi mo. Tapos, ang nangyayari pa, yung mga loyalista, yung mga mga makamarcos, ay nagagalit din sa iyo. Malamang makulelat ka na yan. Malamang hindi ka na iboto ng tao, sigurado. Tuloy. Senadora, kung gusto mo akong maniwala sa'yo, yung ginagawa mo, demanda mo. Ikaw mismo magdemanda ka dun sa mga pulis na lumabag ng batas. Number one. Number two, kung talagang mali ang ginawa ng gobyernong ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo. Correct. Kapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. Yun, ang hamon ko sa kanya. Yun. Sige nga. Sundin mo nga si Panelo, Manang Aimee. Gawin mo nga yan. Kahit na kasinungaling yung sinasabi niya. Gawin mo, Pag hindi mo ginawa yan, nako! Manang Aimee, hindi bibilib sa iyo yung mga tao. Dahil ikaw ay sinusuka na sa kabila, sinusuka ka pa rito sa kampo ni Pangulong Bongbong na ating mo. Ano sabi ng Malacanang mga kababayan? Pasok. Atty. Claire, pasok. Sabi na siya'y kumakalas na sa alyansa dahil lang sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga adhikain. Ganda ng damit ni Atty. Claire, Ganda. Ang advokasya. Kung hindi po talaga nalilinya ang kanyang mga paniniwala sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung hindi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Correct. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Nako. Ma'am, Ay. that's her Si Toby Chanco. Ano na? Yan naging congressman mayor ng Nabotas. Campaign manager pala yan ng alyansa, si Toby Chanco. Manang Aimee? Sabagay, mga kababayan. Wala na rin naman si Manang Aimee na rin mismo ang nagsabi na magiging independyente na lang daw siya. Sabagay, tama rin naman para magbatikos-batikos ka na lang at talagang lalamugin ka namin dito. Lalamugin natin to. Si Manang Aimee, ano pa? Ano naman ang reaksyon ni Pangulong Bongbong sa mga reaksyon at mga sinasabi ni Manang Aimee? Pangulong Bongbong, ano ang masasabi mo sa mga panapahayag at kinikilos ng Manang Aimee mo? Pasok! Ferdinand Marcos Jr. Ayan, sabi rito, PBBM, chill lang sa pagbabu ng kapatid
sa alyansa. Hindi apektado si Pangulong Bongbong. Oo, hindi apektado. Chill-chill lang, oh. Ay, wala. Chill-chill lang si Pangulong Bongbong. So, hindi apektado. Bahala ka daw sa buhay mo. Kuna na, idtam manang. Bukod mo dita. Sige na. O naman, Manang Amy, huwag ka naman masyadong pikon. Real talk naman yung sinasabi ko, totoo yun. Pag sinabi kong paling yung ilong mo, paling yung ilong mo. Pag sinabi ko na yung baba mo, mahaba, mahaba. Kapag sinabi kong mukhang sandok, yung mukha mo, mukhang sandok. Ano ba? Totoo naman yung huwag na natin ipag... Grabe ka naman, oh. Hindi ka pa ba nasanay dyan? Kahit yung mga DDS, ganyan din naman yung tinatawag sa'yo. Sabi nga ni Sarah, mangga ka. Ano ba yung mangga? Kamukha mo daw yung manggang piko. Oh, di ba? Ito na. Oh, yung ading mo, walang pakialam sa'yo. Chill-chill lang daw siya. Pasok! Hindi pikon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga naging kaganapan nitong nakalipas na araw sa pagitan nila ng kanyang nakakatandang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Kita mo, di ka ba nahiya nun? Sinabihan ka pang nakakatandang kapatid. Bakutan ka, kunana. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bakutan kan. Awampay ti kwa. Awampay panunot mo, kunana. Bakutan yun, kunana. Panunot na. Binmakot lang. Binmakot. Nga kastana. Natalaw. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nasa panig ng presidente, hindi niya masabi kung nagkaroon ng lamat ang relasyon ng magkapatid. Kahit andiyan noong dumalo ang senadora sa Maisog Rally kung saan harap-harapang binanatan na nga dating Pangulo si Pangulong Marcos Jr. ay walang narinig na anumang pahayag mula sa presidente. Correct, mga kababayan, ganyan ho, kabait si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo mga kababayan, silang dalawa ni Sarah nagtatawanan habang tinatawag na bangag, adik, si Pangulong Bongbong Marcos na kapatid niya mismo. Meron po ba kayong narinig na pagtatanggol galing sa Manang Amy? Wala ho. Wala ho ganun. Hindi ho niya pinagtatanggol yung ading niya. Kahit kailan sa buong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, ako'y nagtataka na, hindi man lang nagsalita, hindi man lang tumuligsa, hindi man lang pinagtanggol kay Sarah, kahit na binanggit pa yung pangalan niya na nasa GC pa nila, mga kababayan. Ganon katindi tong si Amy. Kahit pamilya niya, ipagpapalit kay Duterte. Ganon na ganon, di ba yung mga DDS? So pare-pares na sila, huwag na kayo magtaka. Basta DDS, tanga. Tuloy. Sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kung di niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Correct. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanco. Matatanda ang kinwestiyon ng senadora sa pamamagitan ng hearing sa Senado ang proseso ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kumalas na rin ito sa alyansa ng pagbabago na alyansa ng Administrasyon Party para sa darating na eleksyon sa Mayo. Reaksyon naman ng senadora sa opinyon sa kanya ng palasyo. Ano? Title, In the Immortal Words of My Mother, Imelda Romualdez. Ginamit mo na naman yung nanay mo. Manang Amy, pwede ba palitan mo na yung litrato mo dyan, oh? Hindi naman yan ganyan yung itsura mo, eh. Pwede ba, Manang Amy? Palitan mo yung makatotohanan, oh. Yung itsura mo na yan, parang edad mo. Malayong malayo, ah. Iba na itsura mo ngayon, tabingi na nga yung ilong mo. Dapat yung ilagay mo dyan, yung tabingi din yung ilong mo. Baka mamaya sabihin ng mga tao, sabihin ng mga tao, hindi naman yan si Manang Amy, bakit namin iboboto? Imbis na iboboto ka, dahil sa kakilala nilang itsura mo, abay hindi na. Kasi tingin nila sa iyo dyan, iba.
Kaya kailangan, ibalik mo, ha? Palitan mo yung litrato na yan. Kung ano yung mukha mo kanina, yun yung ilagay mo, yung ganito, oh. Yan. Preliminary findings ni Senator Yan, ganyan ang mukha mo, Manang Aimee. Ganyan ang mukha mo, eh. Oh. Bakit ba parang iba yung itsura mo dito? sa Mayo. Reaksyon naman ng senadora sa opinyon sa kanya ng palasyo. Title, In the Immortal Words of My Mother, Imelda Romualdez Marcos. Ano? To patol is human, to deadma is divine. Let's be divine. Oh, kita mo, gumanon pa talaga, oh. Eh, bakit kapatol-patol ka ba, Manang Aimee, para kay Pangulo? Di ba chill-chill lang siya? Dead mga sa'yo. Wala silang pakialam sa'yo. Bahala ka. Kung gusto mong lumayas, lumayas ka. Kung gusto mong magsarili, magsarili ka. Kung gusto mong puntahan si Digong sa kulungan, samahan mo siya. Kung may sekreto kayo, pwede bang pabulok? Ha, yung sekreto ng malupit ni Digong, pwede bang ibulong? Sekretong malupit, pwede pabulong? Manang Aimee, eto na yung katapusan ng karera mo sa politika. Maniwala ka sa akin. Oh, kung meron man nag-uudyok sa'yo dyan na mga nasa paligid mo, tulad ni Bansot, maniwala ka sa akin, niloloko ka niyan. Diba? Sa totoo lang, niloloko ka. Maniwala ka man ng niloloko ka niyan. So mga kababayan, nako, kita nyo, ganun-ganun lang tayo nung umabot na tayo ng 1 oras mahigit. Ay! Magpahinga na po tayo at bukas magkita-kita tayo para makapagpahinga na maaga at may lakas tayo bukas sa live at kailangan makabawi tayo. Dahil mga kababayan, ngayong gabi, hindi tayo nakapag-deliver sa inyo ng maayos. Kaya bukas, babawi ako. Ano? Babawi ako, masaya yung marami. No? Masaya yung marami tayo. So, hanggang dito na lang mga kababayan at bahala na kayong humusga kay Manang Aimee kung tuwid ba ang ilong niya o tabingi. Kayo, naniniwala bang tuwid ang ilong ni Manang Aimee? Sa mga nagsasabi, mga kababayan, na tabingi ang ilong niya, paki-press 1. Sa mga naniniwala naman na tuwid, paki-press 2. Iwan niyo po yan na komento, ha? Sa pagtatapos natin ng ating palatuntunang pinamagatang ang pag-ibig pag pumasok sa puso ni Manang Aimee, hahamakin pati ading, masunod lang si Digong. Ay nako, muli ako ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.